Hello guys, welcome. No contact situation tayo ngayon. Be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Give me the message for collective. Okay. Give me the message for collective, please. Meron ditong 7 of Wands. Give me the message for collective, please. Meron ditong Knight of Wands. Give me the message for collective. Meron ditong 6 of Pentacles upright. Give me the message for collective, please. Meron ditong the Chariot reverse. Okay. Tingnan natin. Nafe-feel ko dito, no? Sa no contact situation. Meron ditong tao na grounded. Kumbaga, no? Meron ditong overprotected para sa kanyang sarili. Kumbaga, no? Nafe-feel ko dito na sinusunod niya yung kanyang intuition or yung guts niya, malakas yung kanyang pakiramdam. Then nararamdaman ko dito na masyadong mataas yung shield niya, or sabihin natin na hindi siya basta-basta nagpapapasok sa kanyang buhay, ano? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong tao na Aries, Leo, Sagittarius. Then Virgo, Capricorn, and Taurus. Ito lang yung nararamdaman ko. Merong ganun tao dito. Pwedeng ikaw to or person mo. Piliin nyo na lamang, ano. Kasi na-feel ko dito na itong tao na ito, meron ditong grounded. Masyado siyang focus sa kanyang ginagawa, sa kanyang tinatrabaho. Hindi siya basta-basta nakikisalamuha. Yung tipong, hindi siya basta-basta nakikihalubilo. Ganon. Nakapokus lamang siya sa kanyang ginagawa, nakapokus siya sa kanyang sarili. Ito lang yung nararamdaman ko. Pwedeng ikaw to o yung person mo. Tingnan pa natin kung ano pa yung energy. Nafe-feel ko dito, no, na meron ditong tao na gustong mag-offer para sa'yo, or pwede rin sabihin ikaw to. Gusto mong operan itong tao na to. Kaya lang, mabagal. Mabagal yung pag-receive ng offer. Kasi itong tao na to, medyo hindi pa balance. Okay, meron dito Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ito lang yung tinutukoy ko dito na mabagal. Gusto niya mag-offer sa person niya, kay Aries, Leo, Sagittarius, pero mabagal yung kanyang offer kasi maybe may problema pa sa sitwasyon niya, or pwede rin sabihin na very grounded si fire sign. Ito lang nakikita ko. Kasi itong tao na to, nakikitaan tong si fire sign or si Aries, Leo, Sagittarius na masaya siya sa buhay na meron siya. Yung tipo ba na ano, meron ditong nag-i-stalk, meron ditong tinitingnan-tingnan yung nangyayari, or sabihin natin nakikibalita. Ito lang nakikita ko. Meron taong ganon. Kaya lang, gusto niya mag-offer ng dire-diretso sa tao na to, kaya lang, grounded to. Hindi siya basta nagpapapasok. Kumbaga, masyado siyang secure para sa kanyang sarili. Maybe, dahil itong tao na to, no, meron siyang ginawa. Kaya kung bakit napakatindi ng ano nito, yung pagka-secure niya sa kanyang sarili. Ito lang yung nararamdaman ko. Gusto niya mag-offer, kaya lang mabagal. Tingnan pa natin. More information. Pwedeng ikaw to, or pwede ring energy mo, or pwede ring nasa birth chart mo to. Okay? Piliin nyo lamang alamin nyo din yung birth chart, yung kabuuan ng birth chart nyo. Meron dito na the Tower reverse. Give me more information. Meron dito 2 of Pentacles reverse. Give me more information. Meron ditong the World. Give me more information. And the Queen of Wands. Okay? Nafe-feel ko dito, no?
meron ditong pangwasak or sabihin natin na meron ditong kasi naka-reverse siya eh. Yung tipong hindi siya balanse sa sitwasyon na meron siya. Okay? Ito lang nakikita ko. Walang transformation na nagaganap sa tao na to. Walang pagbabago. Then, hindi siya balanse sa kanyang sitwasyon. Pero ganun pa man maybe dahil meron tong distance, may malayo sa bawat isa kasi lumabas ng the world. Meron ditong nasa ibang bansa or pwede rin sabihin na nasa malayo, no? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong distance na kung saan hindi pa nagkakaayos. Kaya lumabas siguro tong mabagal kasi meron ditong distance. Pero ganun pa man, itong tao na to, hindi to mapanatag. Merong out of balance or sabihin natin na walang pagbabago sa sitwasyon na nararanasan niya ngayon. Ganun yung energy. Then dito, meron ako nakikita dito na meron ditong nagiging masaya or sabihin natin na mas sinusunod niya yung kanyang intuition, yung kutob niya. Pwedeng ikaw ito, yung energy mong ito, no? Ito lang nakikita ko, meron ditong umaani ng tagumpay or sabihin natin na meron pag-ani, pagpupuri or meron nagaganap sa kanya na magandang event or magandang pangyayari na kung saan nagiging siyang masaya sa kanyang sitwasyon. Kasi malakas yung intuition ng tao na to, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi halos lahat makaka-resonate kaya piliin nyo na lamang. Tingnan pa natin. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, and Taurus. Yun lang yung nakikita ko. Give me more information. Meron din ditong Libra. Okay, meron Libra. Give me more information. Meron ditong Gemini. Give me more information. Meron din ditong Capricorn. And Scorpio. Okay. Sinasabihan dito, payo dito sa last quarter moon in Libra, make time for self-love. So, meron ditong pinapayuhan, Libra energy na bigyan mo ng panahon ang iyong sarili na mahalin ito, okay? Kasi once na minamahal mo yung sarili mo, positive energy yung mararamdaman mo or sabihin natin na-attract mo na kung saan ito nagbibigay ng kagalakan or kasiyahan para sa'yo. Ito lang nakikita ko, pahalagahan mo yung sarili mo, mahanap mo yung balanse para sa yung sitwasyon. Then dito sa Gemini, full moon in Gemini, embrace the flow of life. Kumbaga yakapin mo yung daloy ng buhay na kung saan kung nahihirapan ka sa yung sitwasyon, huwag mo masyadong akapin. Kumbaga pakawalan mo kasi once na pinapakawalan mo, once na ito pinapakawalan mo, kusatong nadating ng maayos para sa'yo. Kaya mas mainam, wag mo masyadong kadibdibin yung sitwasyon nang sa ganun hindi ka ma-stress or hindi ka mahirapan sa iyong sitwasyon. Kailangan mo ditong mahanap yung balance para sa iyong sarili. Ito lang yung payo dito. Then meron ditong Capricorn, new moon in Capricorn, step up and lead. Kumbaga humakbang ka at manguna. Meron ditong sinasabihan na kung gusto mo ng pagbabago, kailangan dito ng pagkilos. Kasi once na walang nangunguna sa bawat isa, or kung nararamdaman mo na kailangan mo ng kumilos, kailangan mo ng action to. Okay? Kailangan na ng pagkilos. Then dito sa New Moon is Scorpio, go deeper. Kumbaga, pinapayuhan ka dito na mas magikang malalim sa iyong sitwasyon or sabihin natin sa mga bagay-bagay na iyong gagawin. Or kung tatahakin mo tong tao na to, kasi masyado siyang grounded, patunayan mo sa kanya or mas magikang malalim para dito sa connection na to. Kasi once na nararamdaman ng tao na to na hindi ka malalim sa connection na ito, hindi ka nito papapasukin sa buhay niya. Okay? Kasi kailangan natin na makita niya yung pagbabago para sa'yo. Kasi sinusunod nito yung intuition niya. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo.
Give me the message for collective. Ang dami. Okay, kunin ko na to. Meron ditong full moon, harvest the fruit of your hard work. Kumbaga, no, mag-aani ka dito ng tagumpay. Kung ano man yung mga ginagawa mo, kung ano man yung tinatrabaho mo, magkakaroon to ng magandang bunga na kung saan ano, pipitasin mo na lamang yung bunga at makakamit mo ito. Then dito no, sa the sign, meron kang hinahanap or meron kang gustong makitang sign na kung saan ano, ibinibigay na to sa'yo. Okay, ito na yung sign para sa'yo. Ito na, inilalahad na sa'yo. Then nafe-feel ko dito na magkakaroon ka dito ng transformation o kailangan mo na dito ng pagbabago, ano, para mas lalo kang maging malalim. Okay, yung tipo bang mas lalo kang maraming matutunan sa pangyayaring ito. Then dito sa the sun, nafe-feel ko dito sa the sun, find the balance. Kumbaga, no, matatagpuan mo dito yung balanse. Yung sinabi ko kanina, mahahanapin mo yung balanse. Kasi once na balanse ka, kaya mo mag-isip ng maayos, kaya mo magdiskarte, kaya mo magplano, na kung saan, ano, walang palpak sa sitwasyon. Then, napipil ko dito sa the vision, get clear of what you want. So, ibig sabihin, ano, magiging malinaw kung ano man yung gusto mo mangyari or kung ano man yung intention mo. Nang sa ganun, no, kapag ikaw ay naging malinaw, makukuha mo yung sagot na hinahanap mo. Then, dito sa balsamic moon, things come and go, surrender to the universe. Kumbaga, no, may mga dahilan kung bakit nawawala sa'yo at kung bakit dumarating sa'yo sa iyong buhay ang isang tao o pangyayari, ano. Pero ganun pa man, meron tong karagdagan para sa buhay mo. Pero kung halimbawa, nahihirapan ka na sa iyong sitwasyon, tumawag ka sa Diyos, isurrender mo lahat ng mga pagsubok or yung mga sakit na nararanasan mo kasi siya lang yung makakatulong sa'yo. Kasi once na sinusurrender mo lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, diyan na siya kikilos eh. Okay? Kasi diyan niya malalaman na handa ka na sa panibagong simula. Ayun na, yun lang yung nararamdaman ko. Kailangan mo lang dito ng pagtitiwala. Ayan. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message. Meron ka ditong rose without thorns. You have a right to, You have a right to your joy, peace, sweetness of life. Kumbaga, no, meron kang karapatan or meron kang desisyon na gagawin, ano. Kumbaga, meron kang sapat na desisyon kung ano yung gusto mong tahakin, kung mapasayang pamayan or mapakapayapaan. Kasi ang buhay ay maayos at masaya kung pipiliin mo yung or kung tatahakin mo ay maganda at maayos na landas. Okay? Nafe-feel ko kasi dito sa rose without thorns. Ayan, nautal na ako. Meron kang karapatan maging masaya at meron kang karapatang maging payapa, no? Kumbaga, no, kailangan mo lang dyan piliin. Ikaw yung huhulma eh, kung ano yung gusto mong buhay. Kung masaya ba, mapayapa, or masakit. Pero ganun pa man, yung buhay kasi na nararanasan mo, meron niyang aral para sa'yo. Na kung saan, no, meron diyang paglago para sa iyong sarili. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi ikaw yung huhulma na gusto mong buhay. Kung alin yung gusto mong tatahakin. Kailangan mo lang dito ay magtiwala. At syempre, manalangin din kay God kung gusto mo maging positibo. Yung resulta. Ganun. Give me more information. Sa totoo lang, masyadong malalim tong card na to. Pero, subukan natin, ano. Meron ditong the thorn. Protection, boundaries, clear, and communication. Kailangan mo lang dito maging malinaw sa mga adhikain mo. Then, nafe-feel ko din dito na kailangan mo din ditong protektahan kung ano yung meron ka. Kasi hindi mo kasi inaasahan na meron din sa paligid mo na merong naiinis or naiinggit or nasusura sa sitwasyon na meron ka. Kaya may naman, no, kailangan mong maging protektahan din yung sarili mo at huwag ka din masyadong magkwento-kwento ng mga nangyayari o nagaganap sa buhay mo. Okay, ito lang yung mensahe dito. At kailangan din dito ng malinaw na komunikasyon para sa tao na gusto mong kausapin.
Meron ditong the mystic rose. Kumbaga, compassion, devotion, humility, humanity, and grace. Napifeel ko na merong grasya na parating sa'yo. Kasi nakikita ko rito na karamihan sa inyo, mabuti yung kalooban, talagang may faith. Then, napifeel ko din dito na kailangan mo lang ditong maging makatao, maging mabuti sa pakikiharap sa ibang tao. Kasi once na ikaw ay nagiging mabuti, kalulugdan ka eh. Dahil doon, sa pagiging mong mabuti, ibibigay yung karapat-dapat or ibibigay yung kung ano man yung hinihiling mo. Ito na lamang po, no? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.